Welcome po para sa ating short devotion, The Way Mission Church Prayer Meeting. Basahin po natin ang Santiago, Kabanata 4, talata 13 hanggang 17. At magpapatuloy tayo sa ating series buong September in the Book of James. Karunungan, 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 karunungan para sa buhay Kristyano. Basahin niyo po ako kasama. Sama-sama tayo. In verse 13, makinig kayo. Kayong nagsasabi, ngayon o bukas, pupunta kami sa ganito o sa ganoong bayan. At isang taon kaming titigil doon, mangangalakal at kikita ng malaki. Sa katunayan, hindi niyo alam kung ano ang mangyayari sa inyo bukas, sapagkat ang buhay ay parang hamog na lilitaw ng sandali at mawawala pagkatapos. Kaya nga, ito ang dapat ninyong sabihin. Kung loloobin ng Panginoon at mabubuhay pa tayo, ganito o kaya ganoon ang gagawin natin. Ngunit sa ngayon, nagmamalaki at nagmamayabang kayo. Ang ganyang pagyayabang ay masama. Last verse, kung alam ng isang tao ang mabuti na dapat niyang gawin, pero hindi naman niya ginagawa, nagkakasala siya. Ito ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Kamusta po tayo? Last week, ito po yung pinag-usapan natin kung paano natin ginagamit ang ating dila. Sinabi ni Book of James, Santiago, na dalawang bagay po kung paano natin nagagamit ang ating dila. Sa mabuting paraan, ayan po ang pagpupuri sa Diyos. At sa isang masamang paraan, ayan nga po ang pagsumpa sa kapwa o hindi pagsasalita ng mga ganda sa ating kapwa. Kamusta po kayo last week? Nawa tinulungan tayo ng Diyos. Mapagtagumpayan yung sinasabi nga natin kasamaan sa paggawa natin o paggamit natin ng ating dila. Kung sa tingin mo, ikaw ay nandun sa process na kinokontrol mo ang iyong dila na hindi magsalita ng masama at kinokontrol mo, pinapalinis mo sa Panginoon ang iyong puso't isipan para hindi ka mag-isip ng masama. Salamat sa Diyos. Pare-parehas po tayo nandoon kaya wag po tayong mawala ng pag-asa. Nawa tulungan tayo ng banal na Espiritu. Ngayon po, pumunta na tayo sa chapter 4 and that is chapter 3, yung paggamit sa dila. At chapter 4, pinagpag-uusapan po natin ang isang paksa. Ang marunong na Kristiyano ay hindi nagmamayabang sa kanyang plano. Basahin po natin sabay-sabay. Ang marunong na Kristiyano ay hindi nagmamayabang sa kanyang plano o sa pamamagitan ng kanyang plano. Ang pagmamayabang po, pride and arrogance ay ayaw po ng Panginoon na makita sa ating mga Kristiyano. Kaya dahil siya po in Philippians chapter 2, sinabi ng Apostle Paul, Jesus Christ humbled himself to death, even death on the cross. Ang Panginoon po ay mapagpakumbaba at ayaw po niya tayong nagmamayabang. At isa po sa mga paraan na napapakita ng mga Kristiyano ang kanilang pride and also arrogance ay sa pamamagitan po ng pagpaplano. Yes po, ito po ang tinuturo sa atin ng Book of James if we're going to look in verse 13 hanggang 17. Paano po ba malalagpasan at hindi magkakasala, no? Ang mga Kristiyano na hindi mapakita ang kanilang pagyayabang sa pamamagitan ng mga pagpaplano. Tignan po natin ang unang lesson natin. Tayo po, magplano po tayo. Ngunit, tandaan, maaaring maiksi lamang ang iyong buhay. Gusto ko pong ma-emphasize itong iyong buhay para mas maging personal po ito para sa atin.
Magplano ngunit tandaan, maaaring maiksi lamang ang iyong buhay. Ano po yung naramdaman nyo nung sinabi ko, ang iyong buhay ay parang maiksi lamang? I think nagkaroon ito, no, kung ako po ang makakarinig ito, nagkakaroon ito ng parang onting fear. Tama po? Onting uncertainties. At ayan po yung sa tingin ko na healthy para sa atin, knowing na hindi po natin hawak ang ating buhay. And in connection to that planning, tingnan natin dito sa verse 13. May isang Kristiyano sa time ni James or Santiago na siguro ito po ay businessman. Ano pong sabi ng businessman na Kristiyano? Sabi dito, makinig kayo, kayong nagsasabi. Ibig sabihin, marami. Maraming mga Kristiyano nagsasabi ng ganitong klaseng bagay. Sabi dito, ngayon o bukas ay pupunta kami sa ganito o ganoong bayan at isang taon kami titigil doon, mangangalakal at kikita ng malaki. Sa tingin nyo, ano po ba ang mali dito sa sinasabi ng mga Kristiyanong businessman? Ano po ang mali dito? Sa unang tingin, para pong mali. Parang wala pong mali sa totoo lang. Bagkus, napakaganda ng kanyang plano. Tingnan niyo po kung paano siya magplano. Ngayon o bukas may specific time, mayroong specific place, pupunta kami sa ganito o ganoong bayan, at mayroong duration. Sabi niya dito, isang taon kaming titigil doon. Mayroong specific action, mangangalakal, and output. Ano ang sabi diyan? Kikita ng malaki. Napaka-detalyado, napakaganda ng plano ng isang taong ito. Pero binibigyan o kinukuha ni James ang atensyon ng mga taong to kasi may mali. May mali sa plano na ito bilang isang Kristiyano na specifically sa isang mananampalataya ni Kristo, may mali dito. No? Ito po ay statement ng isang Kristiyano na meron pong pagmamayabang sa kanyang puso. Yes, makikita po natin yan. At ito pong pagmamayabang na ito ay dahil sa hindi niya alam o hindi niya iniingatan ang katotohanan sa kanyang puso. Ano po ang katotohanan na hindi niya iniingatan sa kanyang puso? Tingnan natin yung verse 14. Sabi dito, sa katunayan, hindi niyo alam kung ano ang mangyari sa inyo bukas. Sapagkat ang buhay parang hamog na lilitaw ng sandali at mawawala pagkatapos. Ito po yung katotohanan na maaaring hindi alam o hindi iniingatan sa puso ng taong yun. Hindi niya iniingatan na ang kanyang buhay ay maiksi lamang. Iyon po yung mali, no? Kapag nakalimutan po ng isang Kristiyano na ang kanyang buhay ay maaaring maiksi lamang. Maiksi in a sense na maaaring bukas ay wala na siya. Maiksi in a sense na ang kanyang plano, mga kapatid, ay hindi niya ma-reach dahil maaaring magkaroon ng aksidente, sakit, maiksi dahil hindi niya alam kung anong mangyayari sa bawat minuto ng kanyang buhay. Makita natin, sinasabi ng isang Kristiyano na ito, pupunta kami dito, ngayon o bukas, no? Ngayon o bukas, mangangalakal, isang taon, at magkakaroon ng kita. Meron siyang maling paniniguro, maling paninigurado sa kanyang buhay. Ito po ang katotohanan na sinasabi sa atin ng salita ng Diyos. Mag-ingat po tayo sa pagmamayabang. Ang pagmamayabang ay nagmumula sa pagkalimot natin na ang buhay natin ay maiksi lamang. Gaano pa kadetalyado, gaano pa kaganda, at gaano pa sinasabi nating smooth na smooth yung ating mga ginagawang pagpaplano at binigyan natin ng mas mahabang panahon, hindi po natin alam, mga kapatid, kung yan pa po ay matutuloy dahil ang buhay mo at ang buhay ko ay maaaring maiksi lang. Kamusta ang plano mo? Excited ka na bang mangyari ang mga bagay na yon? Kamusta ang pagpaplano mo? Maaaring hindi mangyari yan. So, anong gagawin natin? Pangalawa pa, magplano.
Ngunit tandaan, nakasalalay sa Panginoon lahat. Ito po, sinasabi nating magplano ay napakagandang bagay. Makita natin kanina sa verse 13, yung isang Kristiyano, nagpaplano po siya. Ang salita ng Diyos ay hindi po tayo pinagbabawalang magplano. Lagi niyo po tatandaan yan. Ang salita ng Diyos, hindi po tayo pinagbabawalang magplano. Alam niyo po kung bakit? Kasi po ang Diyos natin is the greatest organizer and planner. Ibig sabihin, nagpaplano din po siya. The Old Testament is the plan that the Savior would come in the New Testament. Tama po? Anong paraan, kailan, anong pagkakataon, no? At anong mangyayari kapag dumating siya? Ibig sabihin, ang Diyos natin ay nagpaplano din at bilang kanyang mga anak, tayo din ay ginugusto niya magplano sa ating buhay. Ngunit, meron po dapat tayong ingatan. Tingnan po natin yung verse 15. Kaya nga, ito ang dapat ninyong sabihin. Kung loloobin ng Panginoon at mabubuhay pa tayo, ganito o kaya ganoon ang gagawin natin. Ayan po yung kulang sa sinabi ng verse 13. Kaya nga po, yung sinabi ng isang Krisyanong businessman sa verse 13 kanina, na ngayon o bukas, pupunta kami sa ganitong bayan, at isang taon kami magnanatili doon, mangangalakal at kikita. Dapat sinabi niya, itong lahat, kung loloobin ng Panginoon, ay mabubuhay pa ako, kaya gagawin ko ito at gagawin ko ang ganitong bagay. Pinapakita nitong verse na ito, mga kapatid. Magplano man tayo, ngunit tandaan, nakasalalay sa Panginoon ang lahat. Lalong-lalo na yung buhay natin. Alam po niyo kung bakit? Marami po tayong pinaplano, nasa isip. Pero magagawa ba natin yun kung patay na tayo? Hindi po. Sa tingin ba natin, yung pag-iiwanan ba natin ng mga plano na yun, magagawa niya kung patay na tayo? Hindi din po. Kaya nga kung ang Panginoon hindi niya tayo bibigyan ng buhay sa susunod na taon, sa susunod na araw at sa susunod na minuto, hindi natin magagawa ang mga plano na yun. Kaya nga, sasabihin natin kung loloobin ng Panginoon. Kasi totoo nga po, kung loloobin ng Panginoon hanggang dito na lang buhay natin, the best pa rin yun. Kung loloobin Panginoon na mag-extend tayo ng 3 to 5 years, maganda pa rin yun. Kung 10 years, maganda pa rin yun. Pero yung haba at iksi na extension ng buhay mo, maganda na po yun. Hindi po mas maganda yung 10 years, hindi po mas maganda yung 3 years. Alam niyo po kung bakit? Kasi perfect po ang kalooban ng Diyos. Kung kukunin niya tayo ng mas maaga, perfect yun. Kung kukunin niya tayo mas late, perfect pa rin yun. Church. Kasi perfecto ang Diyos natin. Kaya nga, ito po yung prayer natin. Baka ito yung kulang sa plano mo. Kung loloobin ng Panginoon at mabubuhay pa tayo, ganito kaya ganon ang gagawin natin. Ito po yung isa sa mga napansin ko sa ating mga Pilipino, no? Sa awa ng Diyos. Lagi niyo po nababanggit yan, no? Sa awa ng Diyos, ganito yung gagawin natin. Sa awa ng Diyos, sa awa ng Diyos. Naririnig ko na yun dati pa nung bata ako, kahit na kami ay Roman Catholic pa, no? Kahit pa hindi pa tama yung totoong pananampalataya namin dati nung Roman Catholic pa kami. Pero maganda kasi may concept tayo sa puso natin na hawak ng Diyos ang buhay, oras, at lahat ng pagkakataon. Kaya nga sa awa niya at sa kanyang kalooban, magagawa natin plano. Okay? Magagawa natin yung plano. Ayun po yung paraan para maiwasan natin
ang pagmamayabang. Punta po tayo sa next. Magplano at huwag mapaniguro sa sarili. Ibig sabihin, huwag tayo maging confident sa sarili nating mga plano. Tingnan natin sinasabi ng verse 16. Ngunit sa ngayon, nagmamalaki at nagmamayabang kayo. Ang ganyang pagyayabang ay masama. Saan po napapakita yung pagmamayabang? Sa sinasabing mga plano. No? Yung kanina sa verse 13, ayun po yung pagmamayabang. Kasi sa sobrang detalye, sa sobrang ganda ng plano, sobrang dami ng ginugol na oras sa pagpaplano na yun, minsan nagkakaroon na tayo ng yabang sa ating mga sarili. At sobrang confident tayo na maaaring mangyari at mangyari ganyan. Ayan po ang kalaban ng by faith. Yung by sight na sinasabi natin na parang ito yung maganda, ito yung sa tingin ko, dun po tayo natitisod. Kaya nga mga kapatid, lagi nating tatandaan, lalong-lalo sa mga kapatiran natin, no? Kung sa tingin mo magaling ka magplano, kasi po may mga tao talaga, Kristiyano, magagaling magplano talaga, no? Hanggang dun lang yung kaya natin gawin, magplano. Ang susunod na hakbang, ang Panginoon ang nakasalalay. Kaya huwag po tayo magmamayabang kung maganda ang plano natin. Huwag po tayo magmamayabang kung sa tingin natin, napakaganda ng plano natin. No? Magpakumbaba pa rin po tayo sa Panginoon. Kapag hindi po natin nasabi kung loloobin ng Panginoon, kapag hindi po natin nasabi yon o hindi yun nasa puso natin, ayun po ay pagkakasala. Sabi dito sa verse 17, kung alam ng isang tao ang mabuti na dapat niyang gawin, ano po ang mabuti na dapat niyang gawin? Yung sinasabi niya na kung loloobin ng Panginoon. Ayun po yung mabuting bagay na sinasabi dito. Pero hindi naman niya ginagawa, nagkakasala siya. Nagkakasala siya. Maganda ang plano, pero hindi maganda ang puso, baliwala sa Panginoon ang mga bagay na ito. No? Nakaka-excite kung lumalaki tayo na bawat taon nakikita natin yung pattern ng mga nangyayari kada year. Maganda kasi kung pinapakita sa atin ng Panginoon ang mga kung paano tumatakbo ang panahon at nakakapagplano tayo ng maganda. Blessing yun sa atin ng Diyos. At blessing sa atin ng Diyos kung alam natin na sa panahon ngayon, sa kasalukuyan, malakas ang ating pangangatawan, medyo stable ang ating mga trabaho, ano mga pinagkakita natin, at makakapag-ipon tayo, blessing yun ng Panginoon. Pero, huwag nating hayaan na yun po ang bumulag sa ating mga puso. Dapat po nating gawin, magtiwala sa Panginoon. Kaya nga, tingnan mo, meron po akong suggestion para sa atin. Habang nagpaplano ka, isama mo ang Panginoon. Habang ginagawa mo ang mga plano sa tingin mo na binibigay sa iyo ni God, isama mo ang Panginoon. Mag-pray ka moment by moment. Mag-pray ka habang nagpaplano. Mag-pray ka kung sa tingin mong nagagawa mo pa unti-unti ang mga plano pinagkakaloob ng Panginoon. Mag-pray ka habang hindi pa nangyayari. Nang sa gayon, hindi ka matisod dahil sa pagmamayabang. Ang marunong na Kristiyano ay hindi nagmamayabang sa kanyang plano. So ngayon, bumubuo ka ba ng plano? Alam mo na kung anong dapat mong gawin. Ikaw, sa tingin mo may mga plano ka na ba? Ano kaya ang kulang dyan? Pagtitiwala ba sa Panginoon? Isama mo na ang Panginoon. Ito pa ang ating short devotion, mga kapatid. God bless you and your family.